Nag-alatimak si Joel Embiid versus Knicks kaso na injured. Naglanding si Embiid sa kaliwang tuhod na ito yung merong injury sa kanya ngayong season na inoperahan. Sa history ng kaliwang tuhod ni Embiid, kung sa ibang big man yun, malamang matagal na siyang nag-retire. Since 2017 pa lang, injured na ang kaliwang tuhod ni Embiid, na-operahan na. 2021 na injured ulit at ngayong 2024 nagkaroon ng lateral meniscus injury hanggang tumuloy yon sa torn meniscus injury na inoperahan ulit. Nung pagbagsak pa ni Embiid ng second quarter, agad ininbound ng Knicks yung bola kaya hindi tinigil ng referee yung play kaya easy 2 points yun para sa Knicks. Nung habang nasa sahig naman si Embiid, tulala na yung mukha niya. Bago pa siya ma-injured, naka 18 points na agad noon si Embiid, 14 points sa first quarter. Nakabalik naman siya sa game na may total na 29 points, 8 rebounds at 6 assists. Si Tyrese Maxey, 33 points. Panalo pa rin ang Villanova Knicks, New York Knicks, galing sa tig 22 points ni Bronson at ni Josh Hart. Ang dagger doon yung 9 straight points ng Knicks sa less than 1 minute. Galing yon kina Anunoby at kay Josh Hart. Out-rebounded din ng Knicks ang Sixers, 53-33. Lamang din ang New York sa bench scoring, 42-7. Yung isang high scorer sa Knicks ay si McBride. Taon-taon na lang din si Embiid ang nagiging problema talaga sa kanya sa playoffs, injury. Since 2021 pa yon. Nagsimula na rin ang Taylor Swift series ng Nuggets at Lakers. Kung mauulit yun, hot start para sa LA na meron 12 points agad sa first quarter at 2 3-point shot si LeBron. Samantalang si Nikola Jokic naman 11 points sa first, 33-25 para sa Lakers. Second quarter, 32-27 ang Nuggets. Pero lamang pa rin ang Lakers sa first half, 60-57. Sa nakaraang 7 games din ng dalawang teams, halos dikit naman ang scoring nun. Sa later part ng game doon nagkakatalo. Sa first half, si LeBron 19 points at 6 assists, 3 3-point shot. Halos hindi nagbiminte sa field. Si Anthony Davis naman meron 12 points sa second quarter na may total siya sa first half na 18 points at 7 rebounds. May dalawang play kanina na si Anthony Davis nakakalayo agad kay Nikola Jokic kaya nagkakaroon siya ng easy 2 points. Sa Nuggets naman si Jokic meron 15 points at 6 rebounds sa first half. Pero si Jamal Murray nag-i-struggle sa field. Meron siya 2 3-point shot pero 3 out of 11 siya mula sa field. Meron siyang 8 points at 7 assists. Ang third leading scorer ng Nuggets si MPJ. Meron siyang 11 points at 5 rebounds. Ganun pa rin, hindi pa rin siya namamasa. Yung pang 60 points ng Lakers sa first half, galing pa yun sa long shot ni LeBron. Nung third quarter, 0 out of 2 siya mula sa beyond the arc at 4 points lang ang nakuha niya noon. 32-18 run ng Nuggets, 89-78 para sa Denver sa end ng third. Lamang din ng Nuggets pagdating sa bench scoring until third, 15-9. Si Jackson Hayes, nung nilalagay siya bilang defender dito kay Jamal Murray, maganda yung pinapakita niya. Dahil nung nawala siya doon sa rotation, 3 out of 3 mula sa field si Jamal Murray. May total siyang 13 points, 5 rebounds at 9 assists until third. Sa start naman ng fourth, nailagay pa ng Denver yung lamang sa 15 points. After noon, nagkaroon ng 7-0 run ang Lakers para maibaba sa 8 yung lamang ng Nuggets sa 7 minutes mark. Kaso panalo pa rin doon ang Nuggets nung bumalik si Jamal Murray sa court na establish ulit nila yung lamang. Nagkaroon pa ng mga crucial turnovers ang Lakers sa mga crucial play din, 12-5. 27 points para kay LeBron, 32 points para kay Anthony Davis. Lamang yung Lakers pagdating sa field goal percentage. Lamang naman yung Nuggets pagdating sa 3 points. Kaso kapag may kasamang player na ganito ang Lakers, mahirapan talaga silang manalo. Si D'Angelo meron 13 points pero 6 out of 20 mula sa field. Si LeBron meron lang 10 out of 16. Si AD naman 12 out of 23. Samantalang sa Nuggets naman, nag-struggle nung first half si Jamal Murray pero nung second half bumawi. 22 points, 6 rebounds at 10 assists. Si Jokic naman 32 points, 12 rebounds at 7 assists. Andyan pa si MPJ at Aaron Gordon. So road to Taylor Swift pa rin itong Lakers. 8 straight na panalo naman para sa Nuggets.